narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumayas ka na sa taong yan." At sa harapan ng ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila." At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Meron laging kakaiba sa pananalita ni Jesus. Dito lagi namangha ang mga nakikinig sa Kanya. Lagi nilang sinasabi, may kakaiba sa Kanyang pananalita. At ano yung paraan ng pananalita lagi ni Jesus? Siya ay nagpapakita ng kapangyarihan sa Kanyang pananalita. He shows His authority sa Kanyang pananalita, sa Kanyang pagtuturo, at ganoon din sa Kanyang pagpapagaling, o kaya may mga ganitong pagkakataon na siya ay nagpapalayas ng demonyo o sa mga inaalihan ng masasamang espiritu. May kapangyarihan ang salita ni Jesus. At ang kapangyarihan, ang salita niya ay nagdudulot ng kagalingan. Nagdudulot ng pag-asa at paggaling. Maganda rin makita sa atin bilang Kristiyano na laging may kapangyarihan ang salita. Minsan, ang bitawan mong salita ay pwedeng magbigay pag-asa sa kapwa natin, o pwede din naman ang binitawan mong salita ay magdulot ng pagkalugmok sa kapwa natin. May kapangyarihan ang mga salita. Kaya maganda rin paalala sa atin bilang Kristiyano, ano ba ang lumalabas na salita sa ating mga bibig? Ito ba ay salitang nagbibigay pag-asa at paggaling sa kapwa natin? O mga salitang nagnanais na magdala sa kapahamakan o sumugat sa iba? There is power in our words. At sana ho, tulad ni Jesus, sa Kanyang pagsunod natin sa Kanya,
ang ating mga salita ay magbigay pag-asa sa kapwa natin. Di ba't nakakatuwang isipin kung ang mga salita, at minsan naranasan din natin, may mga taong nakausap lang tayo at marinig lang natin ang kanyang salita, ang kanyang tinig, nagbibigay pag-asa sa atin. Lalo na kung sa panahon na tila'y nawawalan tayo ng pag-asa o napanghihinaan ng loob. Diba, may mga tao na pag nagsalita sa atin, lumalakas ang loob natin. Nagkakaroon tayo ng pag-asa. Sana ho tayo bilang Kristiyano, ito din po ang naisin natin at yakapin natin bilang isang misyon na tayo din ay magdala ng salita na nagbibigay pag-asa, kagalingan at lakas ng loob sa kapwa natin. Ang mga tao na nakikinig kay Jesus, laging namamangha sa kapangyarihan ng kanyang salita. At tayo din po sana, bilang mga kalarawan ni Jesus ngayon, ay magdala din ng pagkamangha ng mga taong hinahanap si Jesus sa pamamagitan ng ating salita. Si Pablo ho sa ating unang pagbasa, sa kanyang mga salita, aral at turo, ang mga Kristiyano sa Thessalonica ay naakay palapit kay Jesus. Sila'y nanampalataya at ang kanilang buhay ay nagbago. Sila ay mas naging handa sa pagmamahal, tinalikuran ng masamang gawain, at mas nanalig kay Jesus. May kapangyarihan sa salita na binitawan ni Pablo sa kanila nung siya'y nagpangaral ng mabuting balita. Tayo din po, mga Kristiyano, ay iniimbitahan. At alam natin, nasa kamay natin ang kapangyarihang ito. We have the power to heal. And I hope we use our words to bring healing and inspiration to others. Not to hurt. Hindi upang manakit. Hindi upang ibaba ang kapwa natin. Hindi upang tapakan ng kapwa natin para umangat lang tayo. Minsan may mga ganun eh. Diba? May mga taong gagamitin ang salita para tapakan ang kapwa natin, para siya ang mukhang bida at magaling. Ang tawag natin doon, bida-bida. Sa madaling sabi, tawag natin doon, Jollibee. Taong bida-bida. Sana gamitin natin ang salita natin para hindi tayo ang maging bida, kundi gamitin ang kapangyarihan ng salita para si Kristo ang maging bida sa lahat. Words that heal, words that inspire, words that strengthen one another. Yan po ang misyon natin. Diyan tayo tinatawag ni Jesus na magdala ng mabuting balita sa kapwa natin. May kapangyarihan ho sa salita natin. Amen.